Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 16:16. Ang lokasyon ng Ancient God Mansion. Tumingin si Xiaoyan kay Xiaozan, na nakikipaglaro kay Xiao Xiao sa loob ng courtyard. Bahagya siyang napangiti nang marinig ang matanda at batang tumawa. Marahil ito ay dahil sa may relasyon sa pagitan nila, ngunit pagkatapos ng panahong ito ng pamilyarisasyon, malinaw na naging pamilyar si Xiao Xiao sa lolo na ito, na isang estranghero. Ang kanyang masayang paraan ay ganap na hindi tinatrato siya bilang isang tagalabas. Guro, mayroon bang balita tungkol sa angkan ng Han? Inikat ni Xiaoyan ang kanyang ulo pagkatapos na sumulyap sa courtyard. Tumingin siya kay Yao Lao sa ilalim ng stone pavilion at nagtanong. Hinawakan ni Yao Lao ang tasa ng tsaa at marahan itong humigop. Agad naman siyang sumimangot at tumanggo. Sinusubaybayan ni Itay ang kaharian ng Han clan sa panahong ito. Gayunpaman, walang mga palatandaan ng pagpasok at pag-alis ng malaking grupo ng mga tao. Halos walang sino mang nag-iisa sa Han clan. Naputol din namin ang mga miyembro ng Han clan na ito na lumitaw ng mag-isa. Gayunpaman, wala kaming nakuhang anumang kapaki-pakinabang na balita. Mahinang sabi ni Zon sa gilid. Napakunot din ng mahigpit si Xiaoyan. Sa lohikal na pagsasalita, ang angkan ng Han ay hindi dapat kumilos sa ganoong kalmadong paraan. Hinahanap nila ang Toshi Ancient God Jade sa loob ng libu-libong taon. Ngayong nahanap na namin ito pagkatapos ng matinding kahirapan, paanong hindi kami magmadali at buksan ang Toshi Ancient God Jade? Ano lang ang ginagawa ng mga taong ito? Marahang bamantong hininga si Xiaoyan. Sa sandaling ito, ang pagiging balisa ay hindi makakatulong. Ang tanging magagawa nila ay maghintay para sa Han clan na kumilos. Mula sa lakas na ipinakita ng angkan ng Han noon, kahit na maglunsad sila ng isang malaking kampanya at atakihin ang kaharian ng Han, malamang na ito ay isang walang saysay na pagtatangka. Bukod dito, kung sila ay tambangan, ang hukbo ng alyansa ay tiyak na magdurusa ng malaking kawalan. Ano man ang sitwasyon, ang Han realm ay pinamamahalaan ng Han clan sa hindi mabilang na bilang ng mga taon. Ang huli ay magkakaroon ng kalamangan sa pakikipaglaban sa sariling teritoryo. Ito ay isang bagay na hindi gustong makita ni Xiaoyan at ng iba pa. Maghihintay na lang tayo. Inilapag ni Yao Lao ang kanyang tasa at bamantong hininga. Ngumiti ng mapait si Xiaoyan at tumanggo. Muli silang nag-usap tungkol sa ilang bagay bago tuluyang iangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Tiningnan niya ang dalawang figure, na pumasok sa looban at hindi sinasadyang ngumiti habang siya ay tumayo at sinalubong sila. Kuya, pangalawang kapatid. Ang isa sa dalawang figure na pumasok ay medyo nanigas habang ang isa naman ay may malalakas na yabag. Ang dalawang ito ay sina Xiaoding at Xiaoli, na nagmamadaling pumunta mula sa hilagang kanlurang rehiyon kanina. Ang mga sugat sa binti ni Xiaoding ay ginamo ni Xiaoyan sa panahong ito. Ang dahilan kung bakit hindi makagalaw ang kanyang mga paa noon ay dahil sa lason mula sa angkan ng Han. Sa kasalukuyang kakayahan ni Xiaoyan, hindi magiging mahirap na baguhin ang isang binti para kay Xiaoding, lalo na ang pagpapalabas ng lason. Ang dahilan ng matigas na yabag ni Xiaoding ay dahil sa hindi niya pakiramdam na sanay sa paglalakad gamit ang kanyang mga paa. Ngumisi si Xiaoding duo matapos makita si Xiaoyan na naglalakad na nakangiti. Sila ay humakbang pasulong at binasag ang kanilang kamao sa dibdib ni Xiaoyan. Isang malalim na ugnayan sa pagitan ng magkapatid ang nahayag sa kanilang mga mata. Bata, noon ay nagtatanong pa ako kung bakit wala kang pakialam sa Yan Alliance. Mukhang ito ay dahil mayroon kang mas nakakatakot na alyansa sa Central Plains. Natatawang sabi ni Xiaoding. Si Xiaoyan ay walang magawa. Hindi niya talaga gustong pangasiwaan ang lahat ng ito. Napilitan siya sa mga pangyayari noong itinatag niya ang Yan Alliance noon. Ang kanyang intensyon ay lumikha ng isang paksayon na mapoprotektahan ang angkan ng Xiao mula sa kapahamakan pagkatapos niyang umalis. Ang Sky Mansion Alliance sa Central Plains, gayunpaman, ay ganap na naitatag dahil gusto niyang harapin ang Han clan. Kung hindi, wala talaga siyang mood na mag-organisa ng ilang alyansa. Maganda ba ang sitwasyon sa Yan Alliance? Wala namang masama, di ba? Nakangiting tanong ni Xiaoyan. Oo.
Ang lugar na iyon ay talagang itinuturing na isang backcountry kung ikukumpara sa Central Plains. Kahit ang angkan ng Han ay hindi pinalawak ang kanilang mga kuko sa loob nito. Ang kasalukuyang Yan Alliance ay maaaring ituring na Panginoon ng hilagang kanlurang bahagi ng kontinente. Siyempre, mayroon ding iba pang mga tao na nanunood dito ng may masamang layunin. Patuloy na ngumiti si Xiao Li. Nakapikit ang dalawa niyang mata. May kumikinang na kumikinang sa loob nila tulad noon. Sa kasalukuyang Yan Alliance, kahit na ang ilang mga nasasakupan ay natatakot sa kanyang mukha at hindi nang ahas na magsinungaling sa kanyang harapan. Gayunpaman, kung malalaman ng mga taong iyon na ang hepe ng Yan Alliance ay mayroon ding ganoong establishmento sa Central Plains, malamang na sila ay darating na magsumite sa atin sa susunod na araw. Umiling si Xiao Ding at tumawa. Ngumiti din si Xiao Yan. Gayunpaman, hindi talaga siya interesado dito. Kalimutan ang tungkol sa hilagang kanlurang rehiyon ng kontinente. Sa kanyang kasalukuyang lakas, halos walang paksayon o eksperto na interesado siya kahit sa Central Plains. Wala siyang panahon para mag-abala tungkol sa maliliit na away na ito. Oh, tama na. Biglang naalala ni Xiao Li ang isang bagay nang bigla siyang lumingon kay Xiao Yan at sinabing, "Ilang araw ang nakalipas, nakatanggap ako ng balita mula sa Xiaogate. Tila may ilang hindi kilalang eksperto na lumitaw sa Black Corner region. Ang mga taong iyon ay halos kapareho ng mga mula sa Hall of Soul na nakalaban natin noon." Nagulat si Xiao Yan nang marinig ito. Saglit siyang nag-isip bago naalala na may mapait na tawa. Tila ito ang Xiaogate, na pareho nilang itinatag ni Xiao Li sa Black Corner region noon. Ngayong naisip niya ito, tila may naiwan siyang pundasyon sa maraming lugar. Ang isang taong hindi nagpakadalubhasa sa pamamahala ay nagtapos sa pagtatatag ng napakaraming paksayon. Medyo nakakatawa ito ngayon na naisip niya ito. Maaaring ito ay ilan sa mga nagtatagal na puwersa ng Han Clan. Ang Han Clan ay mayroon ding ilang branch hall sa labas ng Central Plains. Gayunpaman, hindi sila mahalaga kumpara sa mga nasa Central Plains. Umiling si Xiao Yan at walang pakialam na nagsalita. Nakatanggap siya ng maraming balita tungkol sa mga natitirang puwersa ng Hall of Soul na natutuklasan araw-araw. Kaya naman, hindi niya masyadong inisip iyon. Oo, tumanggaw si Xiao Li matapos marinig ang mga salita ni Xiao Yan. Sinabi niya, "Kung ganoon, magpapadala ako ng impormasyon sa Xiaogate at sa Jianan Academy para tapusin sila." Jianan Academy. Napangiti si Xiao Yan. Tetanggo-tango na sana siya nang biglang may sumili na liwanag sa kanyang isipan. Saglit na nanigas ang kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, bigla niyang inangat ang kanyang ulo. Parehong madilim na itim na mga mata niya ay may liwanag na kumikislap sa loob nito. Ang mundo ng magma sa ilalim ng lupa. Biglang sumigaw si Xiao Yan, dahilan para magulat ang lahat sa loob ng courtyard. Dali-dali nilang pinalibutan siya. Ano ito? Kumunat ang noo ni Kailin at nagtanong. Medyo nasasabik ang ekspresyon ni Xiao Yan. Hinawakan niya ang worst ni Kailin at tuwang-tuwang sinabi, "Naaalala mo pa ba ang underground magma world sa ibaba ng Blazing Sky Chi-Refine ng tower ng Jianan Academy?" Agad na namula ang malamig na mukha ni Kailin matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Nahihiya niyang tinitigan si Xiao Yan at walang humpay na binawi ang kamay mula sa pagkakahawak ng huli. Paanong hindi niya maalala ang lugar na iyon? Sa lugar na iyon, si Xiao Yan, na nabaliw, ay pinilit ang sarili sa kanya. Ubo. Nakabawi si Xiao Yan matapos hilahin ni Kailin ang kanyang kamay mula sa kanya ng buong lakas. Tumingin siya kay Kailin, na nahihiya na may udyok na kumagat sa kanya. Natigilan siya saglit bago siya tila may naalala. Pagkatapos nito, mabilis siyang tumawa sa kahihiyan patungo sa langit. Huminahon si Xiao Yan matapos tumawa ng mahina. Isang liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang lokasyon ng Toshi Ancient God Mansion ay palaging isang misteryo. Ang Toshi Ancient God na si Jade ay hindi nagpakita ng anumang mahiwagang palatandaan sa lahat ng oras na ito ay nasa kanyang kamay. Kung gugustuhin ng isa na talagang igiit na mayroon, ito ay ang kakaibang reaksyon ng sinaunang Jade kapag siya ay nasa lugar na iyon.
Ang lugar na iyon ay ang underground magma world ng Jianan Academy. Sa lugar na iyon, ang Toshi Ancient God ay nagpakita ng kakaibang reaksyon sa una at tanging pagkakataon. Gayunpaman, si Xiaoyan ay hinabol ng mga kakaibang nilalang sa lugar na iyon hanggang sa siya ay tumatakbo sa gulat. Natural, hindi siya nang ahas na mag-imbestiga ng anuman habang siya ay direktang tumakas. Ngayong naisip niya ito, ang mundo ng magma na iyon ay tila kakaiba. Marahil ay posible na malaman ang ilang impormasyon na may kaugnayan sa Toshi Ancient God Mansion sa lugar na iyon. Guro, humanap ng 10 elite na Daosheng mula sa Alliance Army na susundan ako. Zon Kailin, dapat din kayong umalis kasama ko. Hindi nag-atubili si Xiaoyan kahit kaunti pagkatapos niyang isipin ito. Agad siyang nagsalita sa isang mapagpasyang paraan. Saan? Nagulat ang lahat matapos marinig ang biglaang utos ni Xiaoyan. Ang Jianan Academy. Kung tama ang hula ko, malamang na may mga pahiwatig ang lugar na iyon sa Toshi Ancient God Mansion. Nagsalita si Xiaoyan sa malalim na boses. Si Yao Lao at ang iba pa ay nagkaroon ng pagbabago sa ekspresyon nang marinig ito. Nagkataon, gumawa tayo ng wormhole na nag-uugnay sa hilagang kanlurang rehiyon noon. Aakayin ko ang ilang tao. Guro, iulat ang bagay na ito kay Tito Go, Clan Head Liying at Yanjin. Oo, tumanggaw si Yao Lao. Kung ito ay talagang tulad ng sinabi ni Xiaoyan, ito ay talagang isang malaking bagay. Gayunpaman, hindi rin ako masyadong sigurado tungkol dito. Kaya, sabihin kay Tito Go na huwag huminahon sa pagsubaybay. Kapag nadiskubre niya ang isang malaking grupo ng mga eksperto sa Han Clan, dapat kayong lahat ay magmadali sa Black Corner region. Mabilis na sabi ni Xiaoyan. Relax. Matapos makitang kompleto na si Xiaoyan sa pagbibigay ng kanyang mga tagubilin, saglit na nagpaalam si Xiaoyan kay Xiaozon bago inakay si Kailin at Zon na magmadaling umalis. Mabilis na inikot ni Yao Lao ang kanyang ulo sa isang seryosong paraan at naglakad patungo sa meeting room matapos makita ang likuran ng tatlo na umalis. Sa Han Realm. Umupo si Han Tiandi sa upuan ng pinuno sa loob ng isang malaking bulwagan na may itim na apoy na nagninangas sa loob nito. Tumingin siya sa lahat ng nakayukong figure ng tao sa ibaba at walang pakialam na nagtanong. May balita ba? Sa pagtugon sa Clan Head, pagkatapos ng aming investigasyon sa panahong ito, nakakita kami ng 5 lugar na katulad ng mga lugar na inilarawan sa mapa. Pagkatapos ng ilang maingat na pagmamasid, natuklasan namin na mayroong isang lugar na may pinakamalaking pagkakatulad. Magalang na sagot ng isang matandang itim na buhok. Oh, sa wakas ay lumiwanag ang walang pakialam na mga mata ni Han Tiandi matapos itong marinig. Nakangiti siyang tumingin sa taong nasa ibaba at sinabing, magpatuloy. Ang lokasyong iyon ay tinatawag na Black Corner Region. Bagamat kasalukuyang maraming pangkat ang naruroon sa lugar na iyon, ang pangkalahatang lupain ay ganap na kapareho ng nasa mapa. Sagot ng matanda. Black Corner Region. Dahan-daang tumayo si Han Tiandi. Nilaibat ng kanyang mga mata ang bulwagan habang sinasabi. Aling grupo ang pinakamalapit sa lugar na iyon? Clan Head, si Elder Han Yu ay tila nasa rehiyong iyon. Siya ang taong namamahala sa Hall of Souls sa labas ng Central Plains. Sumagot ang isang tao. Bigyan mo siya ng utos na pangunahan ang lahat ng miyembro ng Hall of Souls sa labas upang magmadali sa Black Corner Region. Alisin ng buo ang lugar na iyon. Dapat niyang maunawaan kung ano ang gagawin. Sagot ni Han Tiandi sa mahinang boses. Naiintindihan. Agad namang sumagot ang matandang nakaitim na nakadamit sa ibaba sa magalang na paraan at dahan-daang umatras. Inangat ni Han Tiandi ang kanyang ulo matapos makitang nawala ang matanda. Lumawak ang ngiti sa gilid ng labi niya. Pagkatapos nito, naging isang malakas na tawa ang umalangaw-ngaw sa loob ng bulwagan. Sa wakas ay natagpuan na kita, Ancient God Mansion. Battle Through the Heavens. Kabanata 16-17. Kapahamakan ng Black Corner Region. Ang mga panlabas na rehiyon ng Black Corner Region. 12 ng mga itim na nakadamit na figure ang tahimik na umaban sa kalsada sa bundok. Ilang sandali pa, huminto sila sa kabila ng gilid ng kalsada sa bundok kung saan may gate. Sino ito?
Ang lugar na ito ay ang tarangkahan ng bundok ng aking Demon Blade Gate. Lahat ng dumadaan ay dapat magmadali at umalis. Mahigit sa 100 tao na nagbabantay sa bundok ay mabilis na nagtaas ng kanilang mga ghost blades sa kanilang mga kamay pagkatapos na huminto ang grupong ito ng medyo kakaibang mga individual sa harap ng gate. Isang matinding kislap ang bumungad sa kanilang mga mata nang magsalita sila sa mabagsik na boses. Ang Black Corner region ay lampas sa lugar na ito, tama ba? Nagsalita ang pinuno ng grupo ng nakaitim na nakadamit na individual sa mahinang boses ng matanda. Dahil alam mo na ito ay ang Black Corner region, bakit hindi ka magmadali at mawala? Hindi ito isang lugar na basta-basta mapapasyahan ng sinuman. Isang malakas na lalaki sa tarangkahan, na tila pinuno, ang isang malamig na buntong hininga. Mukhang nasa tamang lugar tayo. Hindi sinasadyang tumawa ang pinuno matapos marinig ito. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at ipinakita ang isang walang pakialam na mukha sa ilalim ng itim na damit na iyon. Ang kanyang kamay na parang buto ay nakataas mula sa kanyang manggas habang nagsasalita siya sa isang walang malasakit na boses. Patayin sila. Huwag mag-iwan ng sino mang buhay. Naiintindihan. Ang 12 ng mga figure sa likod ay agad na sumagot sa isang malalim na boses pagkatapos niyang ibuka ang kanyang bibig. Swoosh swoosh. Naging maingat ang nasa tarangkahan ng bundok matapos ibuka ng matanda ang kanyang bibig. Pagkatapos nito, isang babalang sipol ng kawayan ang mabilis na lumabas sa kanyang bibig. Maglakas loob ka bang kumilos ng mapangahas sa harap ng Demon Blade Gate ko? Ang babalang sipol ng kawayan ay ibinuga. Bago pa matapos ng taong iyon ang kanyang malamig na pag-iyak, gayunpaman, isang itim na figure ang lumaki sa kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, ang kanyang katawan ay talagang sumabog sa isang kumpol ng dugo. Kasabay nito, ang tarangkahan ng bundok sa likuran niya ay naging alikabok din. Isang pag-atake ng kaaway. Ang biglaang pagsabog na ito ay umalangaw-ngaw sa ibabaw ng bundok. Agad na umalangaw-ngaw ang malakas na hangin. Libu-libong figure ang sumugod mula sa bundok. Hawak nila ang malalaking talon sa kanilang mga kamay, na mayroong malamig na kinang sa ilalim ng sikat ng araw. Naglakas loob ka talagang pumunta sa Demon Blade Gate ko para manggulo. Mukhang may kakayahan ka. Isang figure na may hawak na malaking talon ay dahan-daang lumakad pasulong mula sa gitna ng mga tao. Gayunpaman, ang kanyang makapangyarihang aura, na maaaring tumugma sa isang dalubhasa na dawhwang, ay kagagaling lang ng ang itim na nakadamit na figure ay kumislap at lumitaw sa kanyang harapan na parang multo. Ang manggas ng huli ay marahang iwinagayway at itong kilalang ekspertong dawhwang sa Black Corner region, ay napadpad sa isang madugong fog sa harap ng maraming nakatulala na mga tingin. Patayin silang lahat. Bilang karagdagan, ipadala ang impormasyon sa iba pang mga unit upang salakayin. Sana ang ating mga tao na lang ang mananatili sa Black Corner region na ito pagkatapos ng araw na ito. Ang itim na nakadamit na pinuno ay nagsalita sa isang walang malasakit na paraan pagkatapos na paghiwalayin ang pinuno ng Demon Blade Gate na ito sa pamamagitan ng pag-iling ng kanyang manggas. Naiintindihan. Ang 12 ng mga itim na figure ay muling sumagot pagkatapos marinig ang kanyang mga salita. Sa susunod na sandali, ang napakapangit na Dauchi ay sumabog mula sa kanila. Ang mga itim na kadena ay pinutol sa hangin at isang pagpatay ang ginagawa. Ngayon ang masayang araw ng isa pang batch ng mga bagong estudyante ang papasok sa Jianan Academy at ang mga matatandang estudyante nito ay na-promote sa Inner Academy. Kaya naman, nagsagawa ng seremonya ang akademya. Ang buong akademya ay kasalukuyang napuno ng masayang kapaligiran. Ang bukas na lupa kung saan ginanap ang seremonya ay karaniwang puno ng mga tao. Maraming magulong tinig ang nagsama-sama at umaakyat sa ulap. Mayroong isang pares ng malaking yugto ng labanan na inilagay sa gitna ng bukas na lupa. Sa sandaling ito, ang Dauchi ay patuloy na sumabog mula sa yugto ng labanan. Ang mga figure ng tao ay nag-cross sa isa't isa. Ang kanilang sparring ay lumitaw na hindi karaniwang nagninangas na mainit at matindi. Ang paminsan-minsang mananalo ay tatayo ng may pagmamalaki, na umaakit sa mga mata ng maraming kabataang babae. Ang buong akademya ay kasalukuyang napuno ng kasiglahan na dapat taglayin ng mga kabataan.
Dalawang malaking batong estatwa ang nakatayo sa gitna ng dalawang yugto ng labanan. Ang isa sa kanila ay isang matandang lalaki habang ang isa naman ay mukhang bata at gwapo. Ang edad ng binata na iyon ay parang kapareho ng edad ng mga estudyante. Ang sitwasyong ito ay umakit ng ilang pagdududa ng mga bagong pasok sa akademya. Senior Sister, isa sa dalawang estatwa na iyon ay pag-aari ng maalamat na punong guro ngunit kanino ang isa? Siya ay mukhang hindi masyadong matanda. Ang isang pares ng mga binibini, na puno ng kasiglahan ay nakapalibot sa isang matangkad at magandang babae habang sila ay nagtatanong. Iyon ang pinakanamumukod-tinging tao sa Jianan Academy. Alam mo ba ang tungkol sa Pangate at Xiaogate? Itinatag sila ng senior na ito. Ang dahilan kung bakit matagumpay mong nalampasan ang Black Corner region kapag papunta dito ay dahil sa prestihiyo ng Xiaogate. Kung noon lang, may mga bagong estudyante na namamatay sa bawat taon sa Black Corner region. May kakaibang ekspresyon ang magandang mata ng matangkad na binibini habang nakatingin sila sa malaking estatwa at nagtatawanan. Mukhang napakalakas niya. Hihihi. Nasaan ang senior na ito ngayon? Natatawang tanong ng isang dalaga. Matagal na siyang umalis sa Jianan Academy. Sa huling pagkakataon, narinig ko ang mga elder na nagsabi na ang senior ay nagtungo na sa Central Plains. Iyon ay isang lugar na sinasabing puno ng mga eksperto. Kaya, dapat kalimutan na ninyong lahat ang inyong pinag-iisipan. Iyon din ang iniisip ng senior sister, tama ba? Humihingi ka ng pambubugbog. Si Su Chen sa matayog na entablado ay tumingin sa masiglang kapaligiran sa bukas na lupa. May maliit na ngiti sa mukha niyang matanda na. Pagkatapos nito, iniangat niya ang kanyang ulo at tiningnan ang dalawang estatwa sa bukas na lupa. Hindi niya sinasadyang umiling. Ilang dekada na ang nakalipas simula nang makilala niya ang dalawang ito, diba? Nagtataka ako kung kumusta na ang kapwa Xiaoyan na iyon. Dahil sa kanyang talento at kakayahan, malamang na ang kanyang tagumpay ay magiging napakahusay. Bulong ni Su Chen sa kanyang sarili. Sa loob ng maraming taon na ito, ang Jianan Academy ay nag-recruit ng maraming napakahusay na individual. Gayunpaman, lahat sila ay medyo mababa kung ikukumpara sa binata noon. First Elder Su Chen. Isang boses ang biglang nalipat mula sa likuran habang nagsasalita si Su Chen. Lumingon siya at hindi sinasadyang ngumiti. May tatlong figure sa likod ni Su Chen. Dalawa silang babae at isang lalaki. Ang isa sa mga babae ay nakasuot ng isang instructor robe. Kahit mukhang formal at malalaki ang damit, hindi nito naitago ang kanyang matikas na maselang katawan, lalo na ang mga bihirang mahahaba at sexing binti, na nakaakit sa mga mata ng marami. Ang ibang babae ay nakasuot ng pulang damit. Isang latigo ang inilagay sa kanyang baywang. Ang kanyang magandang mukha ay naging dahilan ng pagkatakot ng ilang mga estudyante na muling tumingin. Sino ang walang kamalay-malay sa mabangis na reputasyon ng demonyong babaeng instruktor na si Hu Jie sa akademyang ito? Mahihirapan ang sino mang tinutukan niya. May lalaki sa tabi nilang dalawa. Walang pakialam ang ekspresyon niya. Sa kanyang likod ay isang malaking mabigat na espada. Kung tatayo ang isa palapit sa kanya, mararamdaman niya ang isang nakaka-suffocate na aura na tumatama sa kanila. Ang tatlo sa kanila ay maaaring ituring na ang pinakanamumukod-tanging mga individual sa Jianan Academy. Kung naruroon si Xiaoyan, makikilala niya ang tatlong pamilyar na mukha na ito. Sila sina Xiaoyu, Hu Jie at Wu Hao. Ang tatlo sa kanila ay itinuturing na ang backbone strength ng kasalukuyang Jianan Academy. Si Xiaoyu ay sumulong sa klase ng Daozang 2 taon na ang nakararaan habang si Hu Jie ay umabot sa rurok ng klase ng Daozang. Ilang sandali lang ay pumasok na sila sa klase ng Daozun. Iniisip mo na naman ba ang taong iyon? Chi, napakaraming taon na ang lumipas. Inisip ko kung nagawa niyang mahuli si Zon-er. Umupo si Hu Jie sa tabi ni Su Chen sa napakagandang paraan. Sinulyapan niya ang estatwa ni Xiaoyan, kinulat ang kanyang bibig at sinabing, maaari kang makatiyak na ang kanyang tagumpay ay talagang nasa antas na hindi natin maihahambing. Isang ngiti ang ipinakita ni Wu Hao. Tila naalala niya ang panahon noon na bumuo silang apat ng grupo para agawin ang fire energy. Blah,
Makakaabot ako sa klase ng Daozun ngayong taon. Sabi ni Hujia. Naglakas loob na siyang lumaban sa klase ng Daozun 10 taon na ang nakararaan. Si Xiaoyu sa gilid ay ngumiti ng matamis. Ang kanyang magagandang mata ay nakatingin sa rebulto. May masalimuot na emosyon ang damaloy sa kanyang mga mata. Kayong dalawa lang ang makapagsalita para sa kanya. Hindi parang naririnig niya ang sinasabi mo. Medyo mapait na nagsalita si Hujia matapos itong marinig. Lumaki ka na ng husto ngunit kumikilos ka pa rin tulad ng ginawa mo noon. Ngumiti si Su Chen. Tumingin siya sa mga instructor at elder na unti-unting pinupuno ang mga upuan sa paligid bago dahan-daang tumayo. Ang orihinal na maingay na bukas na lupa ay mabilis na naging mas tahimik habang siya ay tumayo. Maraming pares ng mga mata ang nakatitig sa kanya. Sa kasalukuyan, walang alinlangan na si Su Chen ang tunay na namamahala sa Jianan Academy. Si Mang Tianqi ay masyadong irresponsible bilang person in charge. Maging ang ilan sa mga instructor ay halos nakalimutan ang kanyang pangalan. Bawat si Su Chen, na tumayo, ay tumingin sa maraming kabataan at malambing na mukha. Hindi niya sinasadyang nagpakawala ng isang mainit na ngiti. Gayunpaman, magsasalita na sana siya nang bigla siyang sumimangot. Ang kanyang mga mata ay lumukso sa dagat ng mga tao at tumingin sa abot tanaw. Nagkaroon ng ilang matinding huni ng hangin na naglalabas mula sa lugar. Isang madugong pagpatay na aura ang sumabay sa tunog na ito. Wuhaw! Matapos pamahalaan ang akademya sa loob ng maraming taon, naging kalmado na si Su Chen tulad ng isang bundok. Agad siyang nagsalita sa mahinahong paraan. Law Enforcement Unit. Lahat ng elder, maging alerto. Agad na tumayo si Wu Hao. Unti-unting umangat ang kanyang katawan sa langit at nagsalita sa malalim na boses. Ang rumaragasang tunog ng hangin ay lumitaw mula sa mga upuan at sa akademya pagkatapos ng kanyang boses. Maraming mga figure ang mabilis na lumitaw sa paligid ng bukas na lupa. Maingat ang kanilang mga mata habang nakatingin sa langit. Ang biglaang eksenang ito ay labis ding ikinagulat ng mga estudyanteng ito. Gayunpaman, hindi sila nauwi sa kaguluhan matapos silang pakalmayan ng maraming instructor. Lalong lumakas ang humahanggos na hangin habang naging alerto ang lahat. Ilang sandali pa, isang malaking grupo ng mga itim na anino ang lumitaw sa abot tanaw. Sa loob ng ilang kidlat, lumitaw sila sa kalangitan sa itaas ng lugar na ito. Ngayon ay isang masayang pagdiriwang ng aming Jianan Academy at hindi komportable para sa amin na tumanggap ng mga tagalabas. Sana ay mapatawad ninyo kami. Tiningnan ni Su Chen ang mga itim na figure sa langit at bahagyang napangiwi. Nararamdaman niya ang makapal na amoy ng dugo mula sa mga taong ito. Nalaglag agad ang puso niya. Tila ang mga taong palakaibigan ay hindi darating at ang mga gumawa nito ay hindi magiging palakaibigan. Pagdiriwang. Bahagyang ngumiti ang pinuno matapos marinig ang mga salita ni Su Chen. Dahan-dahan niyang ibinoka ang balabal at bumungad sa kanya ang isang nangungunot na mukha. Napatingin siya kay Su Chen. May bahid ng ripple ang kanyang boses habang sinabi niya. Dalhin ang lahat at umalis sa Black Corner region sa loob ng 2 oras. Sapat na ba ito? Kaibigan, hindi dapat nagbibiro sa ganoong paraan. Nagbago ang ekspresyon ng lahat sa sandaling ito nang ibuka ni Su Chen ang kanyang bibig at nagsalita sa malalim na boses. Kung hindi dahil hindi niya malinaw na makita ang lakas ng taong ito, malamang na umatake na siya sa galit. Kung hindi sapat, ang magagawa ko lang ay patayin kayong lahat. Bagamat binubuo kayo ng mga bata, wala kaming pagpipilian. Ang matanda na nakasuot ng itim na damit ay nagsalita sa isang walang malasakit na boses. May galit na lumulukso sa mga mata ng lahat matapos marinig ang kanyang mga salita. Elder Han Yu, ang estatwa na iyon, mukhang ang brat na iyon na si Xiaoyan. Ang isang tao sa tabi ng itim na nakasuot na matandang lalaki sa langit ay biglang tumuro patungo sa rebulto sa ibaba at sinabi. Oh, yung Xiaoyan na samaire sa Hall of Soul ko. Agad na naging malungkot ang ekspresyon ng matandang lalaki na tinawag na Han Yu. Mariin niyang tinitigan ang estatwa at agad na nagpakawala ng kakaibang tawa. Sa orihinal, ako ay nagpaplano sa pagpapanatili ng ilang kabaitan. Gayunpaman,
Ito ay hindi inaasahan na isang rebulto ng taong iyon ay matatagpuan dito. Dahil ito ang kaso, mukhang dapat kong gawin ang lugar na ito sa isang bloodbath. Makinig ka, gawing bloodbath ang lugar na ito. Huwag mong hayaang manatili ang sino man sa kanila. Mabilis na tumaas at kumalat sa kalangitan ang isang napakalaking nakamamatay na aura pagkatapos tumunog ang boses ni Hanyu. Battle Through the Heavens. Kabanata 16-18. Dumating sa oras. Si Su Chen at ang iba pa ay nagkaroon ng matinding pagbabago sa ekspresyon pagkatapos nilang marinig ang malamig na sigaw na puno ng pagpatay na layunin mula sa taong nakasuot ng itim na damit sa kalangitan. Ipadala ang signal. Ipaalam sa Shougate. Sumigaw si Su Chen sa malalim na boses. Ang mga taong ito ay may hindi kilalang pinanggalingan ngunit sila ay napakalakas. Marami sa kanila ay mga tao na kahit siya ay hindi makita. Swoosh! Si Hu Jie sa gilid ay tumanggo sa kanyang magandang ulo sa seryosong paraan. Isang signal flare ang mabilis na pinalabas mula sa kanyang daliri bago ito sumabog sa kalangitan. Ang rumaragasang tunog ng hangin ay lumitaw sa di kalayuan sa sandaling ang signal ay pinakawalan. Maya-maya, 12 ng mga figure ang lumipad at lumitaw sa kalangitan. First Elder Su Chen, ano ang problema? Ang pinuno, na nagmamadaling lumapit, ay isang medyo may edad na malaking lalaki. Ang kanyang ekspresyon ay malamig at mabagsik habang siya ay nagsimula sa mga itim na nakadamit na mga individual sa kalangitan. Sila ang mga bantay mula sa Shougate, na nakatalaga sa Jianan Academy. Kaya naman, mabilis silang nagmadali sa sandaling natanggap nila ang signal. May problema. Nagsalita si Su Chen sa malalim na boses. Kaagad, tinitigan niya ang mga taong nakaitim na damit sa langit, pinagsalikop ang kanyang mga kamay at nagtanong. Mga kaibigan, maaari ko bang malaman kung sino kayo? Na-offend ba kayo ng Jianan Academy ko sa anumang paraan? Hindi mo masasabing nasaktan mo kami. Gayunpaman, malas na ikaw ay matatagpuan sa lugar na ito. Ngumiti ng mahina si Hanyu. Hindi man lang siya nag-abalang sulyap sa mga ekspertong iyon na nagmamadaling pumunta pagkatapos ng signal. Napaka-arrogant. Kung gusto mong hawakan ang Jianan Academy sa Black Corner Region, kailangan mo pa ring makita kung papayag ang Shougate namin. Ang nasa katanghaliang gulang na malaking lalaki mula sa Shougate ay agad na sumangot ng malamig pagkatapos marinig ito. Ang 12 ng mga tao sa likod niya ay nagpakpak ng kanilang mga pakpak ng Daochi. Ang malakas na Daochi ay sumabog at ang puwersa ay medyo malakas. 2 tao, 10 paghinga. Sinulyapan ni Hanyu ang 12 ng mga eksperto mula sa Shougate na nasa harapan niya. Napaangat ang sulok ng bibig niya sa pangungutya. Kasabay ng pag-wave ng kanyang kamay, muling lumitaw ang 2 itim na nakasuot na figure mula sa likuran. Direkta silang pumasok sa grupo mula sa Shougate, na binubuo ng 12 ng mga eksperto. Bago pa man magsimulang umatake ang grupo, may ilang kadena ang naputol sa hangin. Naririnig ng isa ang 12 ng magulo na tunog ng butas at ang dibdib ng mga dalubhasang ito ay pinapasok ng isang kadena. Agad na namutla ang mukha ng nasa katanghaliang gulang matapos niyang makita na maraming eksperto mula sa Shougate ang napatay ng 2 iyon sa isang iglap. Hindi niya sinasadyang napabulalas. Elite na daw Zun. Bakit kailangang maging mayabang kapag nakikitungo sa isang maliit na lugar tulad nito? Lahat kayo ay masyadong mataas ang tingin sa inyong sarili. Pinag-cross ni Hanyu ang kanyang mga daliri at nagsalita ng walang pakialam. Natigilan ang lahat ng estudyante sa loob ng akademya habang pinagmamasdan ang eksena sa langit. Ang mga elite na dawwang na iyon, na naglalayong maging sa pamamagitan ng kanilang pagsasanay, ay talagang hindi man lang nakaganti sa mga kamay ng 2 individual na nakasuot ng itim. Gulp! Maraming estudyante ang mapatla ang mukha. Mabilis na kumalat ang takot at takot. Lahat ng elder, sumalakay kasama ko. Nanliit din ang mga mata ni Wu Hao habang pinagmamasdan ang 2 itim na nakadamit na figure sa kalangitan. Kahit na isa na siyang 1-star daw zone, nakakaramdam pa rin siya ng pressure mula sa 2 iyon. Sa pagkakataong ito, ang Jianan Academy ay malamang na talagang nahaharap sa isang malaking kalamidad. Gaano man kalaki ang kapahamakan, gayunpaman, hindi siya uurong.
Isang determinadong ekspresyon ang bumungad sa mga mata ni Wu Hao nang maisip niya ito. Isang malakas na sigaw ang tumunog at humakbang siya sa ere. Ikinuyom niya ang kanyang kamay at lumipad ang mabigat na espada sa kanyang likod bago dumapo sa kanyang kamay. Isang malagim na aura sa larangan ng digmaan ang sumabog. Maraming elder ang bumangon sa hangin matapos marinig ang kanyang sigaw. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-iingat habang pinagmamasdan ang mga itim na figure sa kalangitan. Atake! Tumawa si Hanyu. Muli niyang ikinaway ang kanyang kamay at dahan-daang humakbang ang 5 nakaitim na nakasuot ng damit. Pagkatapos nilang gawin iyon, 5 nakakatakot na aura, na umabot sa 5-star Dao Zone, ay agad na sumabog sa kalangitan. Ang gayong nakakatakot na aura ay naging sanhi ng paglubog ng mga puso ng lahat. Anumang paksayon sa Black Corner Region, na nagtataglay ng isang piling Dao Zone, ay ituturing na nasa pinakamataas na antas. Gayunpaman, kahit sinong random na misteryosong nakasuot ng itim na tao dito ang nakaabot sa antas na ito. Sugod. Gayunpaman, naunawaan ng lahat mula sa hitsura ng nakamamatay na aura mula sa mga taong ito na hindi sila pala kaibigang individual. Sa sandaling ito, ang tanging magagawa nila ay lumaban ng buong lakas. Agad na sumigaw si Wu Hao at ang kulay dugong mabigat na espada ay biglang nilaslas pababa. Isang napakalaking dugong espada ang kuminang sa hangin at walang awan na hamampes sa 5 itim na nakadamit na figure. Isang hindi gaanong kabuluhan. Ang 5 sa kanila ay nagpahayag ng mga ngiti ng pang-aalipuste sa harap ng pag-atake ni Wu Hao. Ang isa sa kanila ay random na itinuro ang kanyang daliri. Isang itim na liwanag ang tumagos sa kalangitan at madaling nabasag ang kulay dugong sword glow. Ang natitirang hangin na umihip pa ibaba ay bumagsak sa katawan ni Wu Hao nang may bilis na parang kidlat at pinalipad siya pabalik. Isang subo ng sariwang dugo ang hindi sinasadyang lumabas sa kanyang bibig. Bastos. Lumubog ang puso ni Su Chen matapos niyang makita ang pag-atake ni Pang Hao na nawasak sa isang welga. Kumikislap ang kanyang katawan at tinanggap niya si Pang Hao. Ang makapangyarihang Dao Qi ay sumabog mula sa loob ng kanyang katawan. Ang lakas ay medyo mas malakas kaysa kay Pang Hao. Tila ang lakas ni Su Chen ay tumaas ng husto sa loob ng ilang taon na ito. 2 malakas na aura ang biglang lumabas mula sa direksyon ng Jianan Academy nang sumalakay si Su Chen. Maya-maya pa, sumilay ang liwanag sa kalangitan. Lumitaw ang 2 matanda. Medyo pangit ang mga ekspresyon nila habang nakatingin sa mga taong nakasuot ng itim na damit. Old Bai, Old Chen. Nakahinga ng maluwag si Su Chen matapos makita ang hitsura ng 2. Maaari silang ituring na pinakamalakas na tao sa loob ng Jianan Academy. Pareho silang umabot sa 7 bituin na Dao Zone na klase. Kung magkapit kamay sila, makakalaban pa nila ang isang 8-star Dao Zone. Anong nangyari? Tanong ng 2 sa malalim na boses nang sumulpat sila. Maging sila ay nakaramdam ng pagkabalisa ng kaharap ang mga taong iyon sa langit. Kailan pa nagkaroon ang Black Corner Region ng napakalakas na eksperto? Mapait na tumawa si Su Chen at mabilis na nagbuod ng mga pangyayari kanina. Nang marinig ni na Old Chen at Old Bai na ang mga taong ito ay talagang nagpaplano na gawing dugo ang Jianan Academy, sila ay hindi sinasadyang nagalit sa kabila ng kanilang karaniwang kalmado. 2 7-star Dao Sheng, halos hindi ka makakarating. Casual na sinulyapan ni Han Yu ang 2 taong ito. Kaagad, ibinaling niya ang kanyang mga mata sa isang tao sa gilid at sinabing, "Atake at tapusin sila." Medyo mahirap kung patuloy silang magpapakita ng sunod-sunod. Oo, napangiti ng mahina ang isang tao sa tabi ni Han Yu nang marinig ito. Mabilis siyang humakbang. Kaagad, tila naging mas madilim ang buong lupa. Isang malawak at malakas na aura na mas malakas kaysa Old Chen at Old Bai ang lumabas mula sa loob ng kanyang katawan sa lahat ng direksyon tulad ng isang bagyo. Ang mga ekspresyon ng lahat, kabilang ang sina Old Chen at Old Bai, ay namutla sa mukha ng malawak at makapangyarihang aura na iyon. Dao Sheng. Mapurol si Old Chen at Old Bai habang nakatingin sa medyo payat na figure. Nanginig ang kanilang mga katawan nang hindi sinasadya. Hindi pa sila nakakita ng isang tunay na elite na Dao Sheng sa buong buhay nila. Gayunpaman,
Ang ganitong uri ng tunay na panggigipit ay malinaw na nagsabi sa kanila na sila ay ganap na walang kapantay para sa taong ito sa harap nila. Ang Jianan Academy. May isa pang malaking kalamidad na dumating. Ngumiti si Su Chen sa isang malungkot na paraan. Sa harap ng isang elite na Daosheng, malamang na hindi sila nakakaramdam ng anumang motibasyon na lumaban kahit gaano pa sila kalakas ng pagpupursage. Ito ay dahil naunawaan nilang lahat na ito ay walang kabuluhan. Ang buong akademya ay naging ganap na tahimik din sa sandaling ito. Bagamat maraming tao ang hindi alam kung gaano kalakas ang tao sa langit, masasabi nila mula sa mga ekspresyon ni Su Chen at ng iba pa na ito ay talagang nakakatakot. Sa sandaling iyon, isang kawalan ng pag-asa at takot ang kumalat sa buong karamihan. Ang isang maayos na okasyon ng kapistahan ay naging isang sitwasyon kung saan ang isang malaking sakuna ay nalalapit. Elder, maaari ko bang malaman kung paano ka nasaktan ng aking Jianan Academy? Tanong ni Old Chen at Old Bai sa tuyong boses. Ang pagiging kamag-anak sa taong ito ay isang malaking kasalanan. Ang elite na Daosheng na iyon ay nagpakita ng malamig na kislap sa kanyang mga mata habang itinuro niya ang estatwa ni Xiaoyan at nagsalita sa mahinang boses. Siyempre, kahit na hindi ito ang kaso, ang iyong kapalaran ay pareho pa rin. Isa pang mapanuksong tawa ang tumunog matapos ang boses ng tao. Sige, matagal na tayong naghintay. Kumunat ang noo ni Hanyu at sinabing, naiintindihan. Ang elite na Daosheng na iyon ay nakangiting sumagot pagkatapos marinig ito. Pinitik niya ang kanyang daliri at nabuo ang isang spatial fluctuation. Dalawang hindi mapapantayang mabangis na hangin ang mabilis na hamamped sa katawan ni Old Chen at Old Bai na parang kidlat. Ang depensa ni Dao Qi sa katawan ng dalawang iyon ay bumagsak kaagad. Isang mabigat na puwersa ang ipinadala. Namutla ang kanilang mga mukha at tumalsik ang isang subo ng sariwang dugo. Nang makitang kahit sina Old Chen at Old Bai ay hindi nakatanggap ng pag-atake sa taong ito, agad na naramdaman ng lahat na nilalamig ang kanilang mga paa. Nakakainis talaga ang estatwa na ito. Ang mga mata ng elite na si Daosheng ay dumaan sa malaking rebulto pagkatapos na random na talunin sina Old Chen at Old Bai. Lumakas ang lamig sa kanyang mga mata. Kung hindi dahil sa taong ito, hindi rin mapupunta sa ganoong estado ang Hall of Soul. Isang nakamamatay na pagnanasa ang umusbong sa puso ng piling tao na Daosheng. Ang kanyang malaking kamay ay marahas na humawak at 2,000 talampakan ang malalaking enerhiya na mga kamay ay nabuo ng wala saan. Pagkatapos nito, walang awa silang binasag sa rebulto. Ang lahat ay nagsiwalat ng mga ekspresyon ng kawalan ng pag-asa sa kanilang mga mata matapos makita ang eksenang ito. Ngayon, malamang na masisira ang Jianan Academy. Bang! Ang malaking kamay ay malakas na tumama sa rebulto sa harap ng hindi mabilang na pares ng mga mata. Si Wu Hao, Xiaoyu, Old Chen, Old Bai at ako ay lalaban ng todo para harangan sila. Dapat subukan ninyong dalawa na tumakas kasama ang mga estudyante. Mapatla ang ekspresyon ni Su Chen. Huminga siya ng malalim at nagsalita kay Wu Hao sa gilid. Kung gusto mong mamatay, mamatay na lang tayo ng sabay. Mahigpit na hinawakan ni Wu Hao ang mabigat na espada. Napakagatlabi si Xiaoyu. Ang kanyang magagandang mata ay tumingin sa estatwa, na nataman ng malaking kamay. Bigla siyang nagulat nang bumulalas siya. Nakatayo pa rin ang rebulto. Ang mga mata ng lahat ay nagmamadaling nagtipon sa rebulto matapos marinig ang mga salitang ito. Nakita nila na ang malaking rebulto ay talagang nakatayo na hindi nasira sa bukas na lupa pagkatapos na tumira ang alikabok. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagkatulala ng lahat. Ang palad na iyon mula kanina ay madaling masira ang isang bundok, lalo na ang isang rebulto lamang. Gayunpaman. Anong nangyari? Ang elite na Daosheng ay nagulat at medyo nawalan. Han Qi, dali, umatras. Nagulat din si Han Yu. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang sumigaw siya ng mahigpit. Isang bansheng lang talaga ang nang-ahas na sirain ang rebulto ko. Kakarinig pa lang ng boses ni Han Yu nang biglang lumabas ang isang walang pakialam na boses mula sa tuktok ng rebulto. Umihip ang hangin at nagkalat ang alikabok. Kasabay nito, isang payat na kulay itim na figure ang lumitaw sa harap ng hindi mabilang na mga pares ng mga mata.
Nakatayo ang itim na figure habang nasa likod niya ang mga kamay. Iniabot niya ang kanyang kaliwang kamay at itinutok ito kay Dao Sheng ng Han Clan mula sa malayo. Pagkatapos nito, marahan niya itong kinurot. Kaagad, ang elite na Dao Sheng, na hindi nalabanan ng buong Jianan Academy, ay sumabog sa isang kumpol ng hamog na dugo nang hindi man lang nakapagpalabas ng malungkot na tili. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng hindi mabilang na mga tao na agad na natigilan. Maraming mga mata ang hindi makapaniwala habang nakatingin sa itim na figure na nakatayo sa ulo ng rebulto. Isang elite na si Dao Sheng ang pinatay lang sa ganitong paraan. Xiaoyan. Napaatras ang katawan ni Han Yu na parang nakakita ng multo habang ang lahat ay natulala. Isang nakakatakot na hiyaw ang kumalat sa buong kalangitan. Nang marinig ang pangalang ito, na itinuturing na pamilyar sa loob ng akademya, lahat, na nagsisimula ng magpakita ng mga palatandaan ng paggaling, ay tila nataman muli ng kidlat. Xiaoyan. Ang maalamat na estudyanteng iyon, na minsang nag-iwan ng napakatalino na stroke sa kasaysayan ng Jianan Academy. Battle Through the Heavens. Kabanata 1619. Reunion of Old Friends. Natahimik ang buong lugar. Maraming pares ng mga mata na naglalaman ng iba't ibang emosyon ang natulala habang nakatingin sa itim na figure na nakatayo sa ulo ng rebulto. Umihip ang simoy ng hangin at ang itim na damit ay pumapalpak. Itim na buhok na nakakalat sa itaas ng ulo ng figure. Isa itong simple at ordinaryong likod ngunit ang likod na ito ay tila kasing lakas at bigat ng bundok sa paningin ng mga naruroon. Xiaoyan. Ang mga mata ni Su Chen at ng iba pa ay labis na natigilan habang sila ay huminto sa itim na nakadamit na figure. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanilang orihinal na walang pag-asa na mga puso ay muling nasa sabik. Maliligtas ba sila ngayon? Siya talaga. Tinakpan ni Xiao Yu ang kanyang mapupulang labi gamit ang kanyang kamay. Bagamat mahigit isang dekada na ang nakalipas mula nang huli niya itong makita, ang pamilyar na likod na iyon ay nakasanayan pa rin niya. Gayunpaman, ang likod na ito ay tila mas matatag kaysa noon. Senior sister. Iyon ba ang maalamat na senior na si Xiaoyan? Siya ay talagang makapangyarihan. Maging sina Old Chen at Old Bai ay hindi napigilan ang taong iyon mula kanina. Gayunpaman, pinatay niya ang taong iyon sa isang welga. Biglang naglabasan ng maraming boses ang napakaraming tao matapos itong tumahimik sandali. Ang lahat ng mga tingin ay napuno ng kinang habang nakatingin sila sa itim na nakadamit na figure. Sa puso ng maraming estudyante sa Jianan Academy, ang taong pinaka-curious nila ay ang iba't ibang alamat ng senior na ito. Pagkatapos ng lahat, mula nang itatag ang Jianan Academy, walang sino man ang umabot sa lawak kung saan ang akademya ay nagtayo ng estatwa niya. Bawiin. Ang mukha ni Han Yu ay puno ng pagkabigla habang siya ay nakatayo sa langit at tumingin sa figure, nakakapikito lang. Mahigpit siyang sumigaw ng walang pag-aalinlangan. Bagamat hindi pa siya direktang lumaban kay Xiaoyan, alam niya na kahit ang isang dalubhasa tulad ni Han Miesheng ay napatay sa mga kamay ng huli. Saan siya kukuha ng lakas ng loob na lumaban? Hindi niya akalain na mas malakas siya kay Han Miesheng. Ang 12 ng mga eksperto ng Hall of Soul sa kalangitan ay tiyak na umatras nang marinig ang malakas na sigaw ni Han Yu. Maraming tao na naman ang medyo natigilan habang pinagmamasdan ang eksena sa kalangitan. Nagsimulang kumulo ang dugo ng maraming estudyante. Puno ng pananabik ang kanilang mga mata habang pinagmamasdan ang likod ng itim na nakadamit na figure. Ito ay isang tunay na malakas na individual. Hindi niya kailangang umatake. Sa pamamagitan lamang ng pagpapakita ng kanyang sarili, maaari niyang takutin ang lahat ng mga eksperto. Sapat na ang gayong estilo upang manginig sa pananabik ang maraming malalamang na kabataan. Dahil dumating na kayong lahat, bakit kailangan ninyong magmadaling umalis? Ang Hall of Soul ay winasak ko na. Ano ang silbi ng mga natitirang nakaligtas upang magpatuloy sa pamumuhay? Ang nakaitim na binata sa ulo ng isang batas ay ngumiti lamang habang nakatingin sa mga eksperto mula sa Hall of Soul na nagkakalat at tumatakas sa kalangitan. Dahan-dahan niyang itinaas ang paa at ibinaba iyon. Bang bang bang. Isang napaka-nakakatakot na invisible ripple ang kumalat na parang kidlat na parang bilis pagkatapos lumapag ang paa ni Xiaoyan.
Direkta nitong naabutan ang mga tumatakas na individual. Di nagtagal, ang maraming itim na figure sa kalangitan ay sumabog sa mga kumpol ng madugong fog nang walang anumang babala. Hindi alintana kung ito ay thousands o thousands, lahat sila ay sumabog lamang sa isang madugong fog nang walang anumang babala. Maging ang kanilang mga kaluluwa ay pilit na pinaghiwa-hiwalay sa sandaling iyon. Maraming pares ng mga mata ang nagulat habang pinagmamasdan ang ulap ng dugo na kumakalat sa kalangitan. Ang eksenang ito ay kakaiba ngunit maganda. Sa mata ng maraming estudyante, ang mga ekspertong ito mula sa Hall of Soul ay tila biglang sumabog ng mag-isa. Sa panahong ito, hindi man lang inilipat ng taong nasa batas ang kanyang katawan. Ang lakas na ito. Nakipagpalitan ng tingin si Su Chen kay Old Chen at Old Bai sa di kalayuan. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng matinding pagkagulat. Ang pagpatay kay Dao Zans ay parang pagpatay ng manok. Gaano katikat ang lakas na ito? Xiaoyan, hindi mo mapoprotektahan ang lugar na ito. Siguradong mamamatay sila kapag dumating na ang hukbo ng aking Han Clan. Ang tanging tao na nakatakas mula kay Han Yu. Gayunpaman, nagawa lamang niyang umatras ng ilang distansya pagkatapos ng pagluwa ng isang subo ng dugo. Ang kanyang mga mata ay namumula habang siya ay umiiyak ng malakas matapos makita ang kanyang mga nasasakupan na ganap na naalis sa isang iglap. Maingay. Bahagyang kumunot ang noo ni Xiaoyan. Bigla niyang kinuyam ang kamay mula sa bakanteng espasyo. Ang espasyo sa itaas ng ulo ni Han Yu ay may apoy na umaalingaw-ngaw mula rito. Isang malaking pink fire na kamay ang biglang bumaba mula sa langit at bumasag sa kanyang katawan. Isang nakakatakot na puwersa ang dumurog sa kanya hanggang sa siya ay lumitaw na parang isang ibon, na nawalan ng mga pakpak. Sinabayan siya ng tipak ng itim na usok habang nahulog siya sa di kalayuan. Biglang kumislap ang mga light figure sa direksyon kung saan naging itim na usok si Han Yu at tumakas patungo. Kaagad, may dalawang figure ang nagmamadaling sumugod. Meron pa talagang reinforcements. Nagulat si Su Chen at ang iba pa matapos makita ang mga figure na iyon. Ang isang pares ng mga figure ay mabilis na lumitaw sa hangin sa itaas ng akademya sa harap ng maingat na mga mata ni Su Chen at ng iba pa. Pagkatapos nito, tahimik na kumalat ang isang nakakatakot na aura mula sa mga figure na ito, na nagpakita ng kanilang sarili. Dao Sheng. Naramdaman ni na Su Chen, Old Chen at Old Bai na malapit nang sumabog ang kanilang ulo nang maramdaman nila ang nakakatakot na aura na ito, na naging dahilan upang tumayo ang kanilang mga pores. Ang mga taong dumating ay talagang lahat ng mga maalamat na piling tao na Dao Sheng. Bang! Isang itim na figure ang lumipad pababa mula sa langit habang ang lahat ay tahimik na nabigla. Sa wakas, mabigat siyang nakarating sa isang fighting stage sa ibaba. Nakita ng lahat na nakakagulat si Han Yu. Gayunpaman, ang huli ay kasalukuyang lumilitaw na walang buhay. Maraming tao ang tahimik na lumunok ng kanilang laway habang pinagmamasdan ang patay na si Han Yu na may gulat na ekspresyon. Mula sa paraan ng pag-utos ng taong ito sa elite na si Dao Sheng mula kanina, dapat na mas malakas pa ang kanyang lakas kaysa sa huli. Gayunpaman, namatay pa rin siya sa ganoong paraan. Hahaha. Su Chen, mukhang angkop mo talagang pamahalaan ang akademya. Habang si Su Chen at ang iba pa ay hindi sinasadyang nagpupunas ng kanilang malamig na pawis, isang tawa ang biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Kaagad, isang matandang figure ang dahan-daang bumaba at lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Punong guro. Si Su Chen at ang iba ay natigilan habang nakatingin sa matandang naglalakad na may nakangiting mukha. Agad siyang napasigaw ng malakas. Hihihi. Ang taong dumating ay natural na punong guro ng Jianan Academy, si Mang Tianqi. Nakangiti siyang tumingin kay Su Chen at sa iba pa. Pagkatapos nito, nilaybot ng kanyang mga mata ang akademya at tumanggo ng may kasiyahan. Ang laki ng lugar na ito ay maraming beses na mas malaki kaysa noong umalis siya noon. Bumaba na tayo at magsalita. Hindi itinuring ni Mang Tianqi ang kanyang sarili bilang isang tagalabas na ilang dekada nang nawawala. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at iniangat ang kanyang ulo para tumingin sa langit. Sa wakas, tumawa siya. Nakababatang kapatid na si Xiaoyan, lahat ng tao dito ay matandang kakilala mo. Kailangan mo pa bang magtatago?
Walang magawang umiling si Xiaoyan sa langit nang marinig ito. Pinamunuan niya si Zhon at ang ilang piling Dao Sheng mula sa hukbong alyansa at dumaong sa harap ng maraming pares ng mga mata na naruroon. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at tumawa. First Elder, maraming taon na ang nakalipas mula nang magkakilala tayo. Kumusta ka na, bata? Walang balita sa iyo sa loob ng maraming taon. Akala ko may aksidenteng nangyari sa iyo. Hindi sinasadyang tumawa si Su Chen habang tinitingnan ang mukha na ito, na mas matured kumpara sa mahigit isang dekada na ang nakalipas. First Elder. Si Zhon na nasa likod ni Xiaoyan, ay bahagyang napangiti. Ang kanyang elegante at kalmadong estilo ay naging dahilan ng paglaki ng mga mata ng mga estudyante sa paligid. Malamang na hindi makakahanap ng babaeng may ganoong kalidad sa loob ng buong akademya. Zhon Ngumiti si Su Chen at tumanggo pagkatapos makita si Zhon Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita, isang figure ang biglang tumalon mula sa kanyang likuran at bumangga kay Zhon Ang mga kamay ng figure ay hinayla si Zhon sa isang yakap, direktang niyakap ang Pinong Willow na parang weset. Ganun pa rin ang ugali mo. Nagulat si Zhon nang makita ito. Sa wakas ay ngumiti siya ng walang magawa at sinabi pagkatapos makilala ang taong iyon. Hihihi. Talagang nagiging kaakit-akit si Zhon Gayunpaman, tila hindi ka pa nakakatakas sa mga kuko ng demonyo ng taong iyon. Natatawang sabi ni Hu Jia habang ang kanyang mga mata ay lumingon kay Xiaoyan sa gilid. Si Wu Hao sa gilid ay iniingatan din ang kanyang mabigat na espada. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang eksenang ito. Pagkatapos nito, ang kanyang mga mata ay muling lumingon kay Xiaoyan. Nakangiti silang dalawa sa isa't isa. Hindi nila nagawang kalimutan ang kanilang pagkakaibigan mula noon hanggang ngayon. Mukhang gusto mo talagang maging guru ha. Ang puso ni Xiaoyan ay hindi sinasadyang nakaramdam ng pagbabago-bago habang tinitingnan niya ang pamilyar na mukha na ito. Ngumiti siya bago agad lumingon sa matangkad na magandang figure sa likod ni Su Chen at hindi sinasadyang sumipol. Ang pagkilos na ito ay isang bagay na bihirang gawin ng karaniwang kalmado at matatag na si Xiaoyan. Sa wakas handa ka nang bumalik. Bahagyang namula ang mukha ni Xiaoyu matapos marinig ang sipol ni Xiaoyan. Pinandilatan siya nito. Ang ganitong paraan ni Xiaoyan ay katulad ng kanyang nakababatang sarili sa Wutang City. Sa oras na iyon, sinadya itong ginawa ni Xiaoyan para magalit siya ng husto. Gayunpaman. Sa oras na iyon, magagalit siya sa mapanuksong aksyon na ito ni Xiaoyan. Ngayon, gayunpaman, hindi niya napigilan ang ganitong uri ng panunukso. Sa halip, nakaramdam pa siya ng pag-asa. Gayunpaman, naiintindihan din niya sa kanyang puso na ang kasalukuyang Xiaoyan ay hindi na ang makulat na bata noon na naglakas loob na sumilip sa kanyang paliligo. Binabati ng subordinate na ito ang pinuno. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Xiao Gate sa gilid ay biglang pinagsalikop ang kanyang mga kamay at sumigaw na may excited na mukha. Galing ka sa Xiao Gate, tama ba? Napangiti si Xiaoyan matapos itong marinig. Tumawa siya ng mahina. Napakaganda mo. Nabigo ako sa aking tungkulin at hindi ko nagawang protektahan ang Jianan Academy. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay medyo nalilito. Si Xiaoyan ay itinuturing na parang maalamat na pag-iral sa loob ng Xiao Gate. Hindi niya akalain na makikita niya talaga ang totoong tao. Hindi mo kasalanan. Hindi pa rin kayang harapin ng Xiao Gate ang mga kaaway na ito. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Magsasalita na sana siya nang may sumugod na mga figure mula sa malayo. Sa loob ng ilang iglap, lumitaw na sila sa tabi ni Kailin. Sila ay si Kailin at ilang iba pa. Ang lahat ng natitirang miyembro ng Han Clan sa ibang mga lugar ay naalis na rin. Lumapag si Kailin. Bakas sa malamig niyang mukha ang ngiti habang nagsasalita. Si Su Chen at ang iba ay medyo natakot habang tinitingnan nila ang 12-12 ng mga tao mula sa grupo ni Xiaoyan. Natuklasan nila na ang lakas ng mga taong ito ay talagang umabot sa klase ng Dao Sheng. Ang lineup na ito ay maaaring talagang takutin ang isa na maging tanga. Tumawa lang sila ng mapait makalipas ang ilang sandali at nagtanong. Ano ba talaga ang nangyari? Isang problemang bagay. Nakipagpalitan ng tingin si Xiaoyan kay Mang Tianqi.
Mas naging seryoso ang ekspresyon niya nang sumagot siya. Subukang ilipat ang akademya at mga estudyante sa lalong madaling panahon sa panahong ito. Isang malaking bagay ang magaganap sa Black Corner Region. Wika ni Mang Tianqi sa malalim na boses. Sa totoo lang, kahit siya ay nahirapang tanggapin ang hula ni Xiaoyan na posible para sa Toshi Ancient God Mansion na nasa underground magma world. Pagkatapos ng lahat, noong nasil niya ang Falling Heart Flame noon, minsan na siyang nakipagsapalaran sa mundo ng magma. Gayunpaman, hindi siya nakipagsapalaran ng malalim. Sino ang makakaisip na talagang mamimiss niya ang maalamat na Ancient God Mansion? Nagbago ang ekspresyon ni Su Chen matapos makita ang seryosong ekspresyon ni Mang Tianqi at Xiaoyan. Nag-alinlangan siya bago nagsalita. Napakaraming estudyante. Saan natin sila ililipat sa ganoong kaikling paunawa? Wala tayong masyadong tao na mag-e-escort sa kanila upang ligtas na umalis. Napakunot ang noo ni Mang Tianqi nang marinig ito. Hindi masyadong magulo ang usapin ng mga estudyante. Sa oras na iyon, maaari kong dalhin silang lahat para magtago sa Heavenly Tomb. Kinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay at tumawa. Tungkol sa kung ano ang nangyari, pumasok tayo sa loob at talakayin ito ng detalyado. Oo, napatango na lamang si Su Chen matapos marinig ang sinabi ni Xiaoyan. Inutusan niya ang ilang elder na pakalmayan ang mga estudyante bago tumalikod at mabilis na naglakad patungo sa meeting hall sa akademya. Mabilis na sumunod si Xiaoyan at ang iba pa, naiwan ang isang malaking grupo ng nag-iinit na mga mata. Battle Through the Heavens. Kabanata 1620. Muling pagpasok sa Magma World. Ang bawat isa ay gumawa ng ilang maikling pagpapakilala sa loob ng meeting room bago umupo sa kanilang mga upuan. Mayroon ng maraming paksayon sa loob ng Black Corner Region, na ginawang bloodbath ng Hall of Soul. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay naalis na. Tiningnan ni Xiaoyan ang lahat bago niya dahan-daang ibinuka ang kanyang bibig at sinabi. Ang mukha ng grupo ni Su Chen ay hindi sinasadyang namula nang marinig ito. Dahil sa nakakatakot na lakas ng mga taong ito, hindi imposibleng lipulin ang buong Black Corner Region. Ang rehiyon ng Black Corner ay walang matinding galit sa kanila, hindi ba? Mapait na tumawa si Su Chen. Ang Hall of Soul ay isang paksayon ng Central Plains. Bihira ang anumang interaksyon sa pagitan ng lugar na ito at ng Central Plains. Kaya naman, hindi nila maisip kung bakit gagawin ng Hall of Soul ang ganoong bagay. Nagpalitan ng tingin si Xiaoyan kay Mang Tianqi bago tumango. Pagkatapos nito, ibinuka niya ang kanyang bibig at ibinubuod ang pangyayari sa Central Plains. Kasama rin dito ang kasalukuyang labanan sa pagitan ng alyansa at ang Han Clan. Talagang pambihira ka. Sa mahigit isang dekada, talagang naabot mo na ang antas na ito. Nagtataka ang mga mata ni Su Chen kay Xiaoyan. Bagamat saglit lang binanggit ni Mang Tianqi ang ilang bagay, naramdaman pa rin ni Su Chen ang mga pangyayaring nakakapukaw ng kaluluwa na naganap. Kusang tumango sina Old Chen, Old Bai, Wu Hao at ang iba pa. Noong umalis si Xiaoyan noon, nasa dawang klas lang siya. Ngayon, gayunpaman. Malamang na napakahirap na makahanap ng sino mang eksperto sa mundong ito na makakapantay kay Xiaoyan. Ang tagumpay na ito ay talagang naging sanhi ng pagkamangha ng isa. Batay sa sinabi ng punong guro, ang dahilan kung bakit ang Black Corner na rehiyon ay humantong sa isang sakuna ay dahil sa mundo ng magma sa ilalim ng ating akademya. Nagkatinginan sina Old Chen at Old Bai bago nagsalita na may gulat na mukha. Ang ilalim ng magma ay maaaring mayroong isang bagay na kailangan ng Han Clan. Tumango si Mang Tianqi at sumagot. Ang Han Clan ay karaniwang walang awa. Upang matagumpay na makuha ang gusto nila, papatayin nila ang lahat ng buhay sa loob ng Black Corner Region na ito. Hindi ito mahirap na gawain para sa kanila. Ang mga dumating sa pagkakataong ito ay ang taliba lamang. Sa lalong madaling panahon, malamang na darating din ang hukbo ng Han Clan. Sa oras na iyon, tiyak na magkakaroon ng malaking labanan sa lugar na ito. Ang mga estudyanteng ito ay hindi dapat manatili dito. Sabi ni Xiaoyan. Nagkatinginan si Su Chen at ang iba pa at tumawa ng mapait. Ito ay talagang isang malaking problema na lumitaw mula sa kung saan.
Tahimik lang na nagtuturo ang lugar na ito sa mga estudyante. Sino ba naman ang mag-aakala na makakaakit ito ng ganitong gulo? Higit pa rito, ang pinagmulan ng kaguluhan ay talagang ang pinakamalakas na paksayon sa kontinente ng Dauchi. Kung hindi dahil dumating kayong lahat sa tamang oras, malamang na ang dugo ay talagang dadaloy na parang ilog sa Black Corner region. Tahimik na bamantong hininga si Su Chen. Nasaksihan din nila ang mga diskarte sa mga taong iyon mula sa angkan ng Han kanina. Kung hindi dahil nagpakita si Xiaoyan kanina, malamang na nabuo dito ang isang bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. First Elder, relax. Maaaring makapangyarihan ang Han clan pero hindi natatakot sa kanila ang Alliance Army ko. Hindi natin hahayaan na madali nilang sirain ang Jianan Academy. Bahagyang ngumiti at umalma si Xiaoyan. Ang akademya ay isang maliit na bagay. Okay lang basta maayos ang lahat. Umiling si Su Chen. Agad na tumingin ang kanyang mga mata kay Xiaoyan. May malumanay at nasisiyahang ekspresyon sa kanila habang sinabi niya. Pagkalipas ng maraming taon ng karanasan, ang kabataang iyon mula noon ay naging isang tunay na dalubhasa. Laging maaalala ni Xiaoyan kung paano ako tinuruan ni First Elder noon. Mahinang sabi ni Xiaoyan. Sincere ang tono niya. Mula sa isang tiyak na pananaw, si Su Chen ay maaaring ituring na kalahati ng kanyang guro. Nang dumating ang kabataan sa akademya noon, binigyan siya ni Su Chen ng maraming tulong sa maraming bagay. Noong panahong iyon, si Xiaoyan ay isang kabataan lamang, na may kaunting puot at malungkot na tumakas mula sa Jianan Academy. Hahaha. Dahil dumating ka sa aking akademya, ito ay isang bagay na dapat kong gawin. Ikinaway ni Su Chen ang kanyang kamay at tumawa. Hihihi. Ang maliit na batang ito ay kasalukuyang nasa parehong termino bilang pinuno ng angkan. Ngayong ganito ang pagkakalagay natin, mukhang mas mataas ako sa kanya dito. Kakaibang tawa ang nasa gilid ni Mang Tianqi. Tinatrito na niya si Xiaoyan bilang isang halimaw. Ang unang pagkikita nila ay sa Empty Realm Lightning Pool. Sa oras na iyon, si Xiaoyan ay nasa klase lamang ng Daozun. Gayunpaman, walang makakaisip na sa loob ng ilang taon, nalampasan na siya ng huli sa susunod na pagkikita nila. Dahil sa bilis na ito, maging siya ay tumawa ng mapait at napabulalas. Pagkatapos ng lahat, ang pangalan ng nangungunang tao sa mga nakababatang henerasyon ng kontinente ay talagang hindi isang walang laman. Nang maisip niya kung paano talaga nanggaling ang nangungunang taong ito sa Jianan Academy, hindi sinasadya ni Mang Tianqi na nakaramdam ng saya sa kanyang puso. Walang magawang umiling si Xiaoyan. Ang kanyang ekspresyon ay mataimtim habang sinabi niya. Old Chi, dapat mong bigyan ng higit na pansin sa panahong ito. Sa sandaling matuklasan mo ang hitsura ng sinumang eksperto mula sa angkan ng Han, maglalabas ka ng babala. Ang reinforcement ng alyansa ay unti-unting magmadali. Senior Brother Xiaoyan. Kinusat ni Zun ang kanyang mga mata at sinabi. Pupunta ako sa mundo ng magma. Tumigas ang mga mata ni Xiaoyan habang nagsasalita siya sa malalim na boses. Dapat niyang kumpirmahin kung anong kakaibang aspeto ang naruroon sa mundo ng magma sa ibaba. Nagulat si Su Chen matapos marinig na malapit nang makipagsapalaran si Xiaoyan sa mundo ng magma. Gayunpaman, mabilis siyang na-relax sa sandaling naisip niya ang nakakatakot na lakas ng una. Kahit na ang mundo ng magma ay mahiwaga at hindi maarak, hindi dapat mahirap para sa kanya na makatakas ng hindi nasaktan sa kanyang lakas. Senior Brother Xiaoyan, bakit hindi ako bumaba kasama mo? Napakunot ng noo si Zun at nagsalita sa medyo nag-aalalang paraan. Kung ang Ancient God Mansion ay talagang naruroon sa ibaba, magiging mahirap hulaan ang panganib na kasangkot. Pagkatapos ng lahat, ang anumang naiwan ng isang Daudi ay hindi magiging simple. Halos wala tayong kasama dito. Dapat ingatan ninyong lahat ang academy. Umiling si Xiaoyan at ngumiti. Relax. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kahit na mayroon talagang isang eksperto na maihahambing kay Han Tiandi sa ilalim ng magma, dapat siyang makatakas kahit na hindi niya matalo ang kabilang partido. Hindi na nagsalita pa si Zun matapos makita ang pagpupumilit ni Xiaoyan. Marahan lang siyang tumanggo at nagpahayag ng ilang paalala. Huwag na tayong mag-antala. Aalis ako kaagad.
Si Xiaoyan ay isang taong kumikilos na parang bilis ng kidlat. Dahil nagawa na nila ang kanilang desisyon, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras. Kaya naman, diretso siyang tumayo. Nagpalitan ng tingin si Su Chen at ang iba pa nang makita ito bago dahan-daang tumango. Ang ibaba ng Blazing Sky Chi Refining Tower sa Inner Academy. Nakatayo si Xiaoyan sa pasukan sa mundo ng magma. Bigla siyang kumunot ng kanyang kamay at maraming invisible na apoy ang biglang lumipad palabas mula sa Blazing Sky Chi Refining Tower bago natipon sa isang kumpol ng invisible na apoy sa kanyang kamay. Falling Heart Flame. Hahaha. Napakaraming taon na ang lumipas at medyo lumaki ito. Napangiti si Xiaoyan habang tinitingnan ang hindi nakikitang apoy na ito sa kanyang kamay. Ang bagay na ito ay ang nabuong sanggol na Fallen Heart Flame na natagpuan niya sa loob ng mundo ng magma noon. Gayunpaman, pagkatapos lumaki ng mahigit isang dekada, malinaw na mas malakas ito kumpara noon. Ang maliit na bagay na ito ay nakaubos ng malaking halaga ng aming pagsisikap. Tumawa si Su Chen. Upang maiayos ang Fallen Heart Flame na ito, naglagay sila ng malaking pagsusumikap sa mga taong ito. Sa kabutihang palad, lahat ito ay sulit. Ang kasalukuyang Blazing Sky Chi Refining Tower ay mas epektibo kumpara noon. Kung tutuusin, ang matured na Fallen Heart Flame noon ay hindi nakikinig sa mga utos nila. Sa kabilang banda, ang kasalukuyang Fallen Heart Flame na ito ay hindi nakakaramdam ng anumang pagtutol sa kanilang mga order dahil sa ito ay inaayos nila sa loob ng mahabang panahon. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Pinitik niya ang kanyang daliri at ipinadala itong Fallen Heart Flame, na nanginginig sa kanyang kamay, lumilipad palayo. Pagkatapos nito, muli siyang tumingin kay Zun-Er at sa iba pa. Sabi niya, "Hintayin mo akong bumalik." "Oo, mag-ingat ka." Mahinahong itinuro ni Zun-Er matapos itong marinig. Ngumiti si Xiaoyan at hindi nagpatuloy sa pagdadalawang isip. Ang kanyang katawan ay kumikislap at naging isang itim na ilaw na direktang sumugod sa mundo ng magma sa pamamagitan ng lagusan sa ibaba. Ang mundo ng magma ay nanatiling ganap na pulang-pula kahit na pagkatapos ng maraming taon. Sa isang sulyap, hindi pa rin makita ng isa ang katapusan nito. Si Xiaoyan ay nasuspine sa itaas ng magma. Itinaas niya ang kanyang kamay upang tingnan ang isang nahukay na kuweba sa di kalayuan sa ibaba. Isang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Tila naalala niya ang mga mapait na araw ng pagsasanay na naranasan niya sa lugar na ito noon. Sa wakas ay bumalik na ako. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nais kong makita kung ano talaga ang nasa ibaba. Isang iglap ang dumaan sa mga mata ni Xiaoyan habang nakatingin siya sa dagat ng magma sa ibaba. Ang purifying demonic lotus flame ay lumabas mula sa loob ng kanyang katawan. Sa wakas, ito ay naging apoy na kumikislap sa magma na may splash. Hinalo nito ang mga alon ng magma wave habang ito ay pumasok sa magma. Splash! Mabilis na nakipagsapalaran si Xiaoyan sa malalim na magma pagkatapos pumasok si Xiaoyan sa magma. Ang nakapalibot na magma ay automatikong mapapasingaw kapag sila ay pumasok sa isang 5 talampakang radius sa paligid niya. Sa lakas ng purifying demonic lotus flame, malinaw na ang magma na ito ay walang kwalipikasyon na magdulot ng anumang sagabal. Ang kasalukuyang bilis ni Xiaoyan ay maraming beses na mas mabilis kumpara noon. Wala pang 10 minuto, unti-unti na siyang nakipagsapalaran sa malalim na magma. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay naging mas mabagal. Kalmado ang kanyang ekspresyon habang pinagmamasdan ang paligid ng magma. Posible para sa kanya na maramdaman na mayroong napakaraming nakakubling aura na mabilis na lumalapit sa kanya. Yung klaseng magma creature ha? Ngumiti nang walang pakialam si Xiaoyan. Dahan-daang idiniin ng kanyang paa ang ilalim niya. Kaagad, isang malawak at malakas na espiritual na pagbabago ang lumabas mula sa kanyang noo. Sa isang iglap, nagkawatak-watak ang nakapalibot na magma. Maraming mga figure na nakatago sa loob ng magma ang biglang naglabas ng isang matalim na kahabag-habag na tili. Chi Kui. Ang pagbabago-bago ng magma sa paligid ng Xiaoyan ay naging mas matindi pagkatapos ng mga hiyawan na ito. Pagkatapos nito, nakita ni Xiaoyan ang makapal na nakapak na matangkad na pulang figure na sumugod mula sa lahat ng direksyon at ganap na nakapaligid sa kanya.
Nilaybat ng mga mata ni Xiaoyan ang butiki na ito na parang mga nilalang na magma. Sa wakas, huminto sila sa isang lugar na di kalayuan. Dalawang ganap na cream na puting butiki ang nakatayo doon. Mukhang mas matanda sila kaysa sa iba pang mga butiki. Ang pinakanakakagulat ay ang lakas ng dalawang butiki na ito ay talagang umabot sa klase ng Bansheng. Hindi katakataka na si Tian Wu Zunzi ay namatay dito noon. Talagang may mga ganitong pag-iral sa mga taong butiki. Biglang namula ang mga mata ni Xiaoyan habang nakatingin sa dalawang taong butiki. Kaagad, bahagyang natuwa siya. Buti na lang at hindi niya nakilala ang mga taong ito noon. Kung hindi, malamang isang sampal lang ng dalawang ito ang makakapatay sa kanya sa oras na iyon. Tao, ito ang libingan ng Diyos. Ito ay hindi isang lugar kung saan dapat kang makipagsapalaran. Mabilis na bumalik. Kung hindi, mamamatay ka rito kung gisingin mo ang tagapag-alaga nito. Ang isa sa dalawang puting butiki ay talagang nagsimulang magsalita ng dila ng tao habang si Xiaoyan ay tahimik na nakakaramdam ng pagkagulat. Bagamat tila hindi pamilyar sa wika, ang mga salitang iyon ay ipinadala pa rin sa mga tainga ni Xiaoyan. Libingan ng Diyos. Tagapangalaga. Naningkit ang mga mata ni Xiaoyan nang marinig ang dalawang terminong ito.